Hello everyone! Welcome and welcome back to our channel. So for today's video ay magpapakain na naman tayo ng ating mga alagang manok. So, napansin ko wala nang laman ang drum ng darak. So ano na lang kaya ang ipapakain ko? No? Pero syempre, kailangan gumawa ng paraan. At may mga panahon na hindi mo inaasahan, bigla na lang darating ang mga blessing. So, ano ba itong blessing na sinasabi ko? Sige, mamaya, i-discuss natin kung ano ba yun. So, tara, samahan niyo muna ako. Let's go! Excited na sila. So, ayan. Said na said ang ating lagayan ng darak, no? Wala na natira, pero kahit ganun, ay hindi pa rin sila magugutom dahil meron tayo pa rin alternative na pwedeng ipakain. So, yan. No? At saka, nag-shred ako kanina ng kangkong na kinuha namin ng anak ko kagabi. Kagabi talaga. Oo, kasi inabot na kami ng gabi dun eh. Alas 5 na kasi kami lumabas ng bahay dahil mainit. So, nanguha kami ng anak ko ng kangkong doon sa tabi ng creek. So, yan. Na-shred ko na kanina umaga yan. Ngayon, ihahalo na lang natin ito. So, ngayon kahit walang darak, ay solid pa rin pagkain ito para sa mga manok. No? Yan. Magreklamo pa ba ang manok sa niya? At saka, may mga sirang kanin na dumating kanina galing sa kapitbahay. So, ito yun. Hugasan natin kasi panis na. Siyempre, isasama na rin natin itong mga shells. Kasi kinakain ito ng mga manok. Yan. Itong kanin naman na ito, ay dala naman yan ng asawa ko. Galing sa trabaho niya. Okay. So, buhos natin ito. Sobrang matubig yung kakalabasan ng ating ano. Ayan o, kaya mo. Excited na talaga sila. Sila reklamo pa ang mga manok kung ganyan ang pagkain. Solid pagkain. Kasi nakakapunta yung asawa ko doon sa bilihan ng darak dahil gabi na siya madalas nakaka-uwi. Kaya yun, naabutan na tuloy, naubos na. Ewan ko na kung kailan kami makalibre ng oras na wala siyang work para mapuntahan namin yung bilihan ng darak. Yes, darling. Do you wanna go with mom? Come on. Come. Ano? Yan. So, i-mix natin na maigi yung gulay. Yung kangkong. I-mix natin sila ng maigi. Kain na sila lahat ng ano. Yan. Wala naman yung pusa. Yung pinaka-latest na pusa na na-rescue namin. Nandun siya sa may kahapon doon sa may gilid ng sapa. Dinala na lang namin kasi kawawa naman. Okay, so tara, pakain na natin ito. Yeah. Mabigat. Oh, sige, go. Oh, excuse me.
Excuse me, may ipit ka dyan. Labas ka dyan, labas, labas, labas. Wala na. Oh! Labas eh. Ang bigat kaya ng dala ko. Umalis ka dyan. Mahaba ka sa kadaanan. Excited talaga kumain, no? May lantakan agad. Hintayin mo ako dyan. Ayan. Atin ang alagang mga matakaw. Okay. Magsikain kayo. At syempre, yung nandun sa loob, excited na. Huwag na natin silang, silang excite lalo. Maraming bigat. Sige, antayin niyo ako. Antayin niyo lang ako. Pupunta naman ako dyan eh. Asus. Kita. Dinumog na eh. Nag-light mo ba ka dyan? Marika. Dinumog mo. Dito, dito, dito. Grabe. Talagang, mga matakaw. Ayan o. Sige. Huwag mag-alala dahil makakain tayo. Sarap na sarap kayo, no? Grabe. Parang gutom na gutom. Samantalang, ang dami na nilagay ko kaninang melon dyan. Yeah. Oop. Hanap na naman akong pusa. Sagad. Baba ka dyan para mailagay natin lahat dito. Makakain kayo lahat ng ayos. No? So yan, as usual, ganyan naman talaga lagi ang sitwasyon. Pag magpapakain, ay dinudumog tayo ng ating mga dinudumog tayo ng ating mga alaga. Dahil mga excited talaga sila. Excited kumain. Nakakatuwa. So nakakatuwa tingnan dahil talagang nagugustuhan naman nila yung mga pinapakain natin. Kahit na masasabi kong na lang ito mga waste na lang nga ito. Pero kinakain talaga nila. At gustong gusto naman nila. Yan, So para sa amin kasi ang mga bagay na ito, ang mga ingredients na minimix natin sa ating pakain sa mga manok ay blessing, no? Blessing sa amin dahil nakakatipid talaga kami, no? Sa kangkong pa lang tipid talaga dahil libre lang yan doon sa ilog.
Ang mga kanin ay karamihan talaga dyan galing sa ibang mga bahay. So, one time nga, tinanong ko yung asawa ko kasi nagtataka ako, bakit ang daming natitira doon sa baunan niya? So, naisip ko baka hindi niya nauubos yung minabaon niya. Kaya one time, tinanong ko na kung lagi bang natitira, hindi niya nauubos yung baon. Ayun, ang totoo pala, kinokolekta pala niya yung mga yung mga tira-tirang kanin nung mga kasamahan niya sa trabaho. Yun ang naiuuwi niya. So, nilalagay niya dun sa baunan niya. So, yun naman ay pinakain natin sa ating mga manok ngayon. Yung mga dadala niya. Plus yung mga tira-tirang kanin, mga food waste na nanggagaling din sa kapitbahay namin. So, pati mga pusa at saka aso nakakakain na din dun sa sa mga tira-tirang pagkain galing sa kapitbahay. So, kapag merong medyo maayos-ayos pa na pwedeng ipakain sa mga manok, like kanina, yung kanin, yun. So, nagiging dagdag din yun sa aming patuka sa manok. So, yan, may balat pa ng melon. So, may mga pinagbalatan kami ng prutas o gulay. Dito rin yan bumabagsak sa mga manok. Kaya talagang nakakalibre, nakakatipid, ng patuka. So, ganyan lang naman ang kagandahan talaga sa mga heritage chicken at saka native chicken, hindi sila maselan. At lalo naman ang mga heritage, talagang hindi sila maselan sa mga pagkain. So, yan. Nakakatuwa talaga silang tingnan. Sige. Para kumain kayo ng maigi para pagka mangitlog kayo. Mangitlog kayo ng mangitlog. Bah, matapang talaga tong native na to. Ito yung outsider dito kasi native yan eh. Itong itim, ito. Outsider yan pero siya pa matapang. Solve na naman yung nyo, hapon nyo. Dito ako, anak. Umiiyak ni anak ko. Baby. Baby. Come here. Come here, my love. Hindi ka nagsuot ng tsinelas? Tsinelas mo, nagsuot ka? Oh, sige, nali ka na. Shush ko, day. Ay, iwanan. Oh, sige na. Oh, sus. Oh, sige. Lalagay ko na muna yan dyan. Para yung aking boss ay kailangan nito. So, naman? Papay? Papay? Oh, sige. Kung papay na naman pala yung kailangan. Papay naman pala. You don't have to cry.
Mhm. Ang anak ko talaga eh. Makulit. Nangingi lang pala ng tinapay. Ngayon, hindi siya makontento sa isang tinapay. Medyo malaki naman yung tinapay. Hindi siya makontento sa isa, gusto niya dalawa. Pero ang totoo nun, hindi naman niya talaga uubusin. Papamigay niya lang sa pusa. Huwag naman titigil yun pag hindi ko binigay yung tinapay na gusto niya. Gusto niya dalawa talaga gusto niya. Pagka hindi pinagbigyan, iiyak nang iiyak. Eh ito, nagbablog ako. Pinagbigyan ko na. Dahil lalong hindi ako matatapos sa pagbablog ko. Pero pag libreng oras at ganon, ay tinuturuan ko siya na hindi sa lahat ng panahon ay makukuha niya ang gusto niya. Yun ay para habang bata pa siya matuto siya sa disiplina ba. Kasi kumbaga ako kasi nasasayangan talaga ako sa mga pagkain na yung mga natatapon lang ganyan. Nasasayang lang. Kasi hindi naman ganun kabilis kitain ang perang ipinangbibili, no? Kaya may mga nasasayang lang. I don't like that. Kaya nga dito sa aming integrated farm dito ay talagang as much as possible gusto ko talaga yung zero waste, no? As much as possible. Para lahat ng napapakinabangan ng sagad, ng mga resources ba? Napapakinabangan ng sagad. Yan. Yung ating mga native doon. Masaya sila sa pagkain nila ngayon kahit walang darak. Ayun, naitawid pa rin. Naitawid pa rin. Kasi solid na rin ang pagkain yun. Kanin ba naman yun? At saka mayroon na rin gulay, no, kangkong. Mayroon pang prutas na yung mga pinagbalatan, no. Balat ng melon. So, kaya hindi na sila lugi dun. Hindi na sila lugi sa pagkain na binigay natin. Ayan, ang ating dito napansin ko, nag-umpisa na maglimlim yung manok. Ito yan siya, yan. Nag-umpisa na siya maglimlim. Siya pala ang may-ari ng pugad na ito. Dito naman nakita ko na nag-aagawan ulit. Pero sige lang, kung sino yung matapang, yun ang manglilimlim dyan. At dito naman, ayan na siya. Ilang days na yan. Siguro by 31st, ang katapusan nitong buwan na ito, matatapos na siya maglimlim. At hopefully, makapamisa naman siya. No? Para dagdagan yung ating mga dito, alaga. No? Tagal din naman nagpahinga sa papalimlim Kaya wala tayong mga sisiw, no? So, mga nakaraan nating video. Dahil in-stop ko talaga yung pagpapalimlim. Dahil mahirap nangangamatay lang dahil siguro sa lamig. At saka, yun nga, yung mga sakit-sakit. So, yan. Hintayin natin. Makapamisa sana. At, ang eksperimento natin ay sana magtagumpay. Dahil yan, makikita nyo, halo-halo ang mga itlog dyan.
May Black Australorp, may RIR, may native. Ganon din ito, itong nililimliman niya. Pinaghalo-halo ko rin para masubukan kung gagana ba yung ganong sistema, dahil ito nga daw ng mga heritage ay hindi naman marunong mamisa. Pero itong nest na ito ay hindi ko na pinakialaman yan, puro native eggs yan. So we'll see muna sa dalawang pugad kung may makapamisa ba dyan. At syempre matutuwa talaga ako kung meron. Dahil gustong gusto ko pang madagdagan itong mga manok natin. I'm seeing kasi yung baga vision ko ba na in the future kung maparami ko man ito, iaalaw ko na rin yan sila na makalaya dito. No? Iaalaw ko na sila na makalaya dyan para at least nakapamasyal din sila. Dahil itong part na ito balak ko ito ditong buksan, maglagay dyan ng pintuan. Pero syempre may sarado lang, pwedeng isara ba dito ko iniisip maglagay dito ng pintuan para anytime pag gusto ko silang palayain, para makapanuka-tuka sila dyan sa may part na yan, 'di ba? Makakalaya sila. At saka yun na nga, kaya gusto ko na ring lagyan dito ng pinto kasi yung doon sa may front yard namin, bala ko doon naman ang isara. Yun naman doon ang sarado kasi nga doon mabilis maka-access yung mga manok, pusa, pati yung anak ko. Mahilig mamitas ng halaman yung anak ko, kaya pag nagtanim na ako doon, yun ang nakapagpa-delay sa akin dahil wala pa akong ganito, steel matting na gagamitin para matibay yung bakod na magagawa, no? Para hindi basta-bastang mapapasok ng mga pusa ng anak ko, para hindi maayos yung ating pananim doon. So yun. So para yung mga manok natin makakalaya-laya din sila, makakapunta-punta sila dyan. Malaking bagay yan, makakatuka-tuka sila ng mga insekto. Bukod pa dun sa mga insekto na nakukuha nila dito sa may pabulukan. Kasi may mga pumapasok dito mga insekto, yung mga parang kalahi siya ng ipis. Parang ganun. Well, sabihin yung kadiri, pero yun ang normal na mga manok. Normal yun na kinakain ng mga manok ang mga insekto So, ganun naman talaga sila. Okay. So, yan. Kagaya yan dyan. May mga insekto niyan na nagdi-decompose nitong mga organic matters na naandyan. So, kaya may mga natutuka-tuka din sila mga insekto dyan. Pero iba pa rin, pagka nakakapag-exercise ang mga manok papunta doon, nakakatakbo-takbo sila, nakakalakad-lakad sila. So yun, sana lang dumating na yung panahon na magkaroon kami ng alam mo yun, kakayahan para mapabakod na yung buong paligid, para safe na yung mga manok. Hindi na mag-aalala na bigla na lang lumipad o lumusot sa butas at hindi na makabalik. Syempre, matagal na panahon na inaalagaan ng manok. Tapos bigla na lang maglalaho, di ba? Masakit din yun. I'm saying that because na-experience ko na kasi before yan, na may ilan akong manok na nakalabas. At yun, hindi na nakabalik. Kaya, as much as possible, kailangan safe talaga sila. And magiging safe lang sila kung magiging maayos na yung mga bakod, no? Sana in the future ay magawa namin yan. O baka dito sa ating kung kumita na tayo sa ating channel, makabili naman ng makabili naman na steel matting, no? Paikutan lang ng steel matting to, malaking luwag na yan malaking bagay na yan. Kahit steel matting lang. Kasi naman yung disemento ay malaking pera ang kakainin nun. Kung steel matting lang, tinansya ko na yan mga siguro kasama na yung labor at saka yung kawayan na poste. Kasi ganun lang naman. Parang ganun lang ang plano ko. Yung fence na yun. Ang poste niya ay kawayan lang. So, siguro kahit mga 20K, kaya na.
Yun. Batang araw sana ay kumita tayo dito sa ating YouTube channel at mapaunti-untian, no? Pa isa-isang side muna. Isang side muna. Hanggang sa makumpleto na. Ganun. Para mas maayos na talaga. Kasi kung makikita nyo sa aking mga videos, no? Talagang kawawa yung bakod. Mga puro putyo-putyo, puro mga alam mo yun, mga recycled na materyales, mga yero, sira-sira, yan, pinagtagpi-tagpi lang ng asawa ko yun para lang at least naman naka-ano ba, naka-private ba. Basta-bastang pwedeng pasok-pasukan ng mga mga alam mo yun, ibang tao, basta-bastang papasok na lang. Kasi before na experience na namin yan, nanakawan kami ng ng bibe. Ginupit yung aming ginupit yung aming net. Intindi. Hindi kami nirespeto. Alam ko lang baka siguro yung lasing o hanap ng pulutan. Madaling araw na, siyempre tulog na kami. Kinabukasan, nakita na lang namin, ayun, ginupit na yung net namin bakod. So, wala. Hindi talaga po pwede yung net lang. At mas maganda pa rin pag ganyan, bakal, steel matting. Ganun. Para safe na safe yung mga alaga. Basta-basta na lang mapapasok. Okay? Parang ang haba-haba na ng ating video pala, hindi ko na-notice. Daldal, kasi ako naman daldal. Ayan, so, tapusin na natin ito. Hindi ko napansin ang haba na ng ating video. So, okay, so that's it for now, guys. So, maraming salamat sa walang sana yung pag-support sa aming channel, sa panonood. Don't forget to like and share this video, and please don't forget to subscribe. At saka, yun nga, ulit-ulit na naman ako no? Po-promote ko na naman ang aking membership. So, sana mag-opt kayong mag-purchase ng aming membership. When you purchase our membership, don't think of the perks. Instead, think of the chance na matulungan mo. That's it for now. Okay, so that's it for now. Bye-bye. Let's grow.